Ay, Veto. So, to answer yung question mo, no? First, gusto mo na i-redeem. Ang tanong, okay lang ba? So, the answer to that is a big no. Okay? Kasi kung ano man yung loss na nakita mo ngayon, marirealize mo siya. Okay? Ngayon kasi, na hindi mo pa nire-redeem, unrealized loss pa siya. Kaya diba dati sa SGB pag year-end, minamark to market natin yung investments, tapos magbubook tayo ng unrealized gain or loss. Hindi pa siya yung totoo unless i-redeem mo. No? So, sinasabi ko ngayon, okay, hindi ko pwedeng i-redeem. Kailan ko pwede i-redeem? We should wait for the right timing. So, kailan yon? Antayin natin. Like, nakita ko sa yung actual graph ng stocks. Philippine stock market. So, ito ngayon, nakita mo yung nasa taas na number, yung color blue, 6296.20. No? So, as of today, 5883. Tapos yung mga lumalabas mamaya pag pinupoint ko yung cursor, yung number sa taas, yun yung value for that day. No? Lumalabas din yung date. So, tingnan natin ulit. Ayan. Okay. 7.4, ganyan. So, ngayon bumaba, kita mo yung graph, So, ito yung lockdown ng 2020, bagsak, pinakamababa, since 2020, 4.7. Ngayon, it's 5.8. Okay, mababa siya. Usually kasi nasa 6 lang. Ito, 5.8 din noong 2022, tumaas. Kita mo, 5.8 nun, tumaas naman siya. Pinakamataas, last 7.4. Anong date? September 30. Pinakamataas na index ng stocks. Last September 30 lang. Okay? A few months ago lang. Okay? So, ganyan lang siya. Talagang taas-baba lang yung stock market. Temporary lang yan. Okay? So, tingnan natin yung last time na bumaba siya ng 5,000. September 2022. Tingnan natin kung kailan siya nakabawi. O, nag-peak ng 7,000. Mataas tong 7,000 na since 2020. O, September to January. No, wala pang 6 months. Nakabawi na. So, ganun lang siya. Again, ang advice ko, kung gusto mo talaga i-redeem, wait for the right timing. Kailan yon? Pag tumaas. Kaya gano'ng kataas? No? Kasi beto sa observation ko, since nung 2020, mataas na yung 6.8. Kahit minimum mo 6.7. Pag umabot dyan, kung gusto mo talaga mag-redeem, i-redeem mo na sa 6.7 minimum. Eh, pag hindi pa 6.7, wag na mag-antay ka pa. Pero pag pumalo siya ng 7,000, maganda na talaga yun, given na pandemic. Okay? Ngayon, next consideration, where will you go? Okay? Sa other investments ba or sa Sun Life? Kung other investments, just make sure nakakita siya minimum of 3.6%. Bakit? Saan to nanggaling? Ito kasi yan kasi yung pinakamaliit na pwedeng kitain mo sa Sun Life Fund, mutual fund. Saan yun? Peso starter fund namin or money market, no? Diba sa accounting, pag sinabing money market, short-term investments. Yung savings account, example yan ng money market na investment. Okay? So, 3.6 ang kinikita ngayon actual per year. Okay? And then, kung gusto mong, willing ka pa din mag-high risk, mag-try ng high risk, kasi dito maganda yung returns ngayon, double digit, 21% in 1 year, global funds. So, ito kasing dalawang funds na to, peso denominated. Si Sun Life na yung magko-convert sa dollar, tapos siya na yung mag-i-invest sa global stocks. Okay? So, dyan, maganda ngayon. Kumbaga, pag kunwari, ni-redeem mo, okay, kung i-invest mo na lang sa iba, or kung willing ka pa din mag-try ng Sun Life, ito yung options. Kung willing ka mag-high risk, high return, global funds. Kung gusto mo na mag-play safe, peso starter na lang. Yung peso starter kasi pag tingnan mo yung graph niyan, ganyan, pataas talaga siya. Okay? So, mababa yung risk niya talaga, minimal. Okay? O ngayon, since nagiging concern mo yung, tawag dito, loss. Okay? Bigyan kita ng actual examples to investments ng clients. Okay? Ito, 2006 in-invest. Principal is 136,000. Anong value ng 2024? 264,000. Okay? Sa mother ko ito. Ibig ko lang sabihin, kaya ako pinapakita sa'yo, nasa balance fund siya, no? Mataas din yung risk dyan. Madami na yung pinagdaanan na gains and losses over time. Pero pag long term talaga yung time horizon mo, which is ganun dapat pagka high risk funds, kikita naman talaga.
in the long run. Okay? Another example, 20,000 principal, naging 72. 12 years naman ito in the making. Okay? Sa pinsan ko to, no? Kasi ito, pamana yan ng lola namin, tigto 20,000 kami magpipinsan. So, since nasa Sun Life yung tita ko, sa mutual funds niya nilagay yung nakuha ng mga anak niya. Sa amin, nilagay ng mami ko sa savings account. So, yung kanila, naging 72, sa amin, 20,000 pa din. No? So, bumaba lang yan kasi nag-pandemic, pero before pandemic, 100,000 plus na yan. But even if nag-loss siya ngayon, gain pa din siya kung tutuusin, diba? Times 4 pa din yung value niya compared to its principal 12 years ago. Third example, ito, low risk fund, peso starter lang to, no? Extra fund namin, pag may extra kami, tinatabi namin pambayad namin ng premium kasi dami namin kinuhang insurance pang MRI namin sa bank loan. So, hindi naman monthly yon, quarterly. So, nagbabayad ng ho pag may due, kaya nilagay ko muna dyan. So, ang point ko lang dito, itong 4.9 na gain namin, dapat wala yan. Kung nilagay ko lang sa bangko, kung iniwan ko lang sa account ko. Pero since alam ko yung may idea ko, may mutual funds, may peso starter, na low risk, no, anytime kunin mo, hindi yan loss. So, kumita pa ng 5,000. Okay? Habang nag-aantay lang. Okay. Next point, how to improve your gains. Ang tip na mabibigay ko, sir, is to time the market. Ano ibig sabihin ng timing the market? Di ba kanina sa graph, may nakita ka na time na mababa, nasa 5.8 or 6.1, 6.2 yung index. So, yun yung magandang timing to put money or to add money to your investment. No? Pero nung bago akong advisor, kabilin-bilinan sa amin sa training, don't time the market. No? Anong point nila, anong logic nila noon? Kasi, hindi mo naman mahuhulaan talaga yung takbo ng investment. Basta kung ang goal mo makaipon, dagdag ka lang ng dagdag, kasi dapat long-term ang time horizon. Pagdating sa dulo, kunwari tayo, 40 years old, nag-iipon tayo ng retirement fund, 60 years old pa tayo ng 20 years more. So, huwag mo nang pakialaman yung nangyayari ngayon. Hindi mo naman kailangan yung pera ngayon pag retirement mo, pag 60 ka pa. Parang ganun yung point nila. Tama naman yun, no? Pero bakit kita tinuturuan ngayon to time the market? Napaso din kasi ako ng pandemic losses, no? May investments din ako. So, para to increase your chances for gains, kailangan pumasok ka ng mababa yung presyo. Okay? Since nagiging familiar naman ako sa value ng stocks, alam ko na kung ano yung mababa at mataas, di antayin ko na lang yung ganung presyo. Kaya nabanggit ko sa'yo, nung bumaba, nakita ko nung 6.2, doon ko nilagay yung napamaskuhan ng mga bata. No? Sinabayan ko. Not knowing na bababa pa pala further. Kung na-timing ako yung 5.8, ang happy ko. Pero happy na rin ako dun sa 6.2. Excited ako nun. Okay? So, dun ka maglagay ng pera instead na monthly ka na auto-debit, no? Yun nga lang, you have to make sure na hindi mo magagastos yung pera. No? Kasi alam mo pag may bagong client ako, isa talaga sa nire-recommend ko is auto-debit. Kasi dyan lumaki yung ipon ko. No? Dati na nagmamanual ako, hindi ko nadadala. Ang liit ng ipon ko. Ang liit ng ipon ko. 3 years na ako sa Sun Life, naliliitan ako sa ipon ko. So, doon ako nag-decide mag-auto-debit. Kasi bakit? Kasi pag nasa iyo yung pera, ako personal ko to. Pag nasa akin yung pera, nasa bank account ko, ang lagi mo inisip, baka may babayaran ako dito muna. Mag-enroll na dito muna. Parang ganun. So, hindi ko siya nasa-save. Pero na nag-auto-debit ako, iba-ibang fund yan, iba-ibang purpose. Yung isang fund ko, 1,000 naman. Alam mo, 1,000 naman lang. Pero, pag nakalimutan mo na, naka 3 years na, malaki din siya. Okay? So, yun lang. No? Make sure lang na masisave mo siya, hindi mo siya magagastos kung nakahalo sa pera mo. Okay? Okay, next question mo, stop ko na kaya yung auto-debit, no? It's up to you. Pero ang masasabi ko dito, where will you put the money instead? Ang i-explain ko din dito, yung first slide, ito, yan. Ito lang tatandaan mo, basta dapat mas malaki siya. Yung paglilipatan mo, at least more than this one. Okay? Tapos, actually, kung na-frustrate ka, kaya gusto mo na i-stop si auto-debit kasi loss si equity,
siguro by now, no, to, pag nandito ka na sa part na to ng invested, feeling ko may mas-masang ka na kahit konti. Pero, kung gusto mo mag-play safe, edi dito mo na lang yung auto-debit ipasok. Kung gusto mo pa rin ng high risk, edi dito. Ang minimum kasi per fund is 1,000. Hindi natin pwedeng hatiin na 500 dito, 500 dyan, hindi. 1,000 per fund ang minimum na additional subscription. Okay? Okay. So, ito, hindi ko na-explain na daanan natin kanina. Gusto ko lang makita mo yung galaw ng volatility. No? Yan yung graph na yan. Actual yan. Ang tingnan natin ngayon, yung global stocks. Okay? So, kasi na-realize ko, nung napansin ko na maganda yung performance niya, double digit. Kasi, parang, di yun nangyayari ngayon sa Philippine stock market. Double digit return sa isang taon, hindi yun nangyayari. Kaya nagulat ako nung nakita ko, ang ganda ng global funds, no? So, sabihin mo, dito ko yun na-realize. Gusto ko mag-invest dyan. Nung nandito ako, inaaral ko, nakita ko to, nag-dip, no? So, sabi ko, inisip ko, i-apply yung time the market ko na concept. Okay? So, tinime ko yung market, hindi ako pumapasok. Ang problema na pag-iwanan na ako. Number 1, kasi hindi ko kabisado yung galaw niya. Okay? Hindi pa ako familiar. Kaya napag-iwanan ako. In-apply ko yung concept sa Philippine stock market. Ginagawa ko doon. Pero dito, iba yung behavior. So, napag-iwanan na ako. Kung nag-invest na ako dito, kumita na sana ako ngayon. Yun naman yung disadvantage ng timing the market. Okay? So, nung last namin na update, investment update, yan ako yung fund manager. Sabi ko, napag-iwanan na po ako. Kung ngayon ako mag-i-invest dito, may room pa ba for growth? Meron pa naman daw, yun ang sabi niya. Kasi, kaya naman ako nagtatime ng market, kasi marami din namang risk sa global funds eh. Bakit? Pag nag-escalate yung war dyan sa Ukraine, tapos sa Middle East, tapos yung China pa, madami din kasing kaya di ako pumapasok basta-basta. Pero, dahil sa nangyari na to, kung gusto ko talaga mag-invest, papasok na lang ako kahit yung minimum. Ang minimum kasi dito, Beto, is 10,000. Okay? Tapos 1,000 lang to add. Okay? So, yun ang pag-isipan mo. Pwede mo itong i-try. Kahit yung minimum lang muna, gusto mong makiramdam ka lang muna, doon ka lang muna sa 10,000. Makita mo lang muna kung paano yung galaw niya. Okay? Sige. So, yun lang. Message mo lang ako kung mayroon ka pang gustong i-clarify. Thank you, Beto. Bye-bye.